Guys, for today's video ay nagluto ako ng sayote. Sayote? So, bago yun, nauna ko nga munang isinalang itong aming sinaing. At pagkatapos ay ipiprito ko muna nga din itong isda. Itong kawali ay pinagprituhan nga ng aming agahan. Hindi ko na nga siya hinugasan dahil sayang yung lasa ng luncheon meat. Hala! So, ayan nga, syempre umagang-umaga pa lang ay napakainit na. Kaya nga ako ay sobrang pawis-pawisan na. Kakatapos ko lang din kasing maglinis ng buong bahay. Para na nga rin akong nag-exercise dahil ako nga'y basang-basa ng pawis. Ewan ko nga lang din at bakit hindi ako pumapayat. Araw naman ako nababawasan ng kolesterol. So, habang nakasala nga ang isda dyan, ay nilabhan ko nga muna itong aming basahan. Dahil hindi na nga siya nakakasipsip ng tubig, ay kung may buhay nga lang ito, malamang nalabhan niya na yung sarili niya. Oh my God! Social naman talaga ng sabon. Hand wash pa. Charis lang. Sinumot ko lang kasi yan guys, dahil nga itatapon ko na rin yung lalagyan dahil wala na nga rin siyang laman. Sayang naman kasi yung natitira. At ayan, nayari na nga. Pwede nang ipamunas sa mukha ko. Ay charis, sayang naman yung ganda. So ayan, sinampay ko na nga din dyan yan. At babalikan ko nga itong lulutuin ko. So habang nga may nakasalang dyan ay hihiwain ko muna itong lulutuin kong gulay. Namili nga lang ako ng 3 pirasong sayote. O diba may pasirko-sirko ka pa dyan. Alam ko guys, mukha akong laging hulasan. Pero sa init na naman ang panahon na to, ay Bounty Fresh na lang po ang laging fresh. Dahil yung kaunting kilos mo ay tagaktak na talaga ang pawis mo. Pero kasama yon sa buhay guys, yung magmukha kang pangit, at least hindi ka tamad. So mabalik nga tayo dito sa sayote. Alam nyo ba guys, ang benefits ng sayote talaga namang napakasustansya nga nito. Ito nga guys, yung benepisyo ng sayote sa pagkontrol ng blood sugar levels. May mababang carbohydrates at mataas na soluble fiber ang sayote. Kaya mabuti ito para sa mga taong may diabetes. Sa pamamagitan ng high fiber diet, mas bumabagal ang food absorption na nakatutulong na maayos ang blood sugar levels pagtapos kumain. Napakaraming ang health benefits nitong sayote. At syempre hindi lang naman itong sayote, syempre marami pang gulay na masustansya. At kung gusto nyo nga malaman kung ano-ano pa yung mga benefits niya, i-search nyo lang po yon sa Google dahil doon ko lang din po yun nakuha. Google is the key, ika nga. Pero mag-usisa din po muna tayo ng mabuti bago sugod ng sugod. Nahiwa ko na nga rin yung sibuyas. Pagkatapos ay tinadlad ko na nga rin itong bawang. Susunod nating hiwain itong sayote. Malaliit lang ang hiwa natin dito guys. Hiniwa ko na nga din itong sayote tapos ginanyan-ganyan ko lang yan. Sabi kasi nila pag ganyanin mo daw, ganyan, puro ganyan ah. Kapag ka daw ginanyan mo ay lalabas yung dagta niya. So hindi naman pwede lahat igaganyan. Syempre matagal din yan. So ayan nga guys, yung dagta niya, o diba? Pinakita ko nga lang sa inyo guys. Ala lang, trip ko lang. So, ayan, dinalatan ko nga siya gamit ang peeler. At ayaw pa nga gumana nito. Matanda na rin kasi to. Kailangan na yatang palitan. Pero sayang naman. Hanggat nagagamit, ay sige gamitin. Huwag itatapon. Hinango ko na nga guys iyang napirito kong isda. Kung hindi nyo na itatanong guys, ay vintage na nga itong kawali ko. Charis. Matagal na rin kasi to guys. Wala pa nga ako dito. Ay nandito na yata. Yan, matanda pa yata yan sa asawa ko. Hindi ko nga siya tinatapon dahil maganda siyang gamitin. Hindi kasi naninikit yung mga pinipirito ko dyan. Kaya nga pagdating ng araw ay isusubasta ko yan. Ibebenta ko yan kay Boss Toyo. Charis. So ito nga nangyari na nga akong maghiwa ng sayote. Ganyan lang guys ang hiwa sa sayote. Pagkatapos ay maggisgisan. Painit lang nga ako guys ng kawali. At pagkatapos ay ginisa ko na itong bawang at sibuyas. At pagkatapos nilagyan ko nga lang din ito ng kaunting giniling ng para naman medyo masarap yung ating sayote. Kung hindi nyo na itatanong ay paborito ito ng bunso kong anak. Namimiss niya na nga daw yung sayote. So habang ginigisa ko nga yan dyan ay hinugasan ko muna itong mga pinaggamitan kong pinggan. So ayoko kasi nang natatambakan sa lababo. Syempre para na rin maaliwalas.
Only tagahugas nose. Di ba? May pa ganun-ganun pa. Yung magkulkol ng mga ano yung ulam dyan or kanin. Pagkatapos itong kaldero, ay kailangan syempre babarin muna natin yan para naman mabilis nating mahugasan. At syempre, ano bang ginagawa ng steel bowl o yung iba dyan? Alam ko, pag naghuhugas, iniiwanan nyo yung mga kaldero. Yung may natira ng kaunti ay hindi pa ubusin para nga naman hindi mahugasan yung mga kaldero or kawali. At kung natawa ka nga ay gawin mo rin to. Charing! Inugasan ko na nga rin itong pinagprituhan ko ng isda kanina. Nakita nyo naman guys, yuping-yuping na. Abay, pinagbabalibagan yata ito. Hindi po iyan uling guys, talagang maitim lang po yung kanyang kulay. Sayang naman kasi to guys kung itatapon. Iyan na lang yata yung natitirang alaala ni Eric sa kabataan niya. Yun bang lumilipad pag sobrang ulit niya? Char! Pero yung iba kasi niyan tinapon ko na dahil nga parang nababakbak na siya. Dahil nga siguro sa sobrang katagalan. So, ayan nga at nayari na nga akong maghugas ng plato dyan. Syempre, pagkatapos nating maghugas ay kailangan pupunasan natin yung lababo para naman malinis. Kailangan walang matitira dyan kahit isang momo. Wow! Napakaarte naman. At binalikan ko nga itong ginisa kong giniling. Muntik na nga siyang masunog. Pagkatapos ay nilagay ko na nga rin itong sayote. Hinalo-halo ko lang siya guys. Nilagyan ko na nga rin pala ng magic sarap yung giniling. Hindi niya nakita. Pagkatapos ay nilagyan ko na nga rin siya ng kalahating basong tubig. Kaunti lang yung tubig ang nilagay ko guys. Kasi yung sayote ay magtutubig din yan. Kaya dadami din ang sabaw niyan guys. Ayan, minekos-mekos ko nga lang dyan yan guys. Hinaan ko lang ang apoy para hindi siya masunog. Pagkatapos tinakpan ko hanggang sa lumambot na yung sayote. So, ayan nga at luto na ang aking ginisang sayote. At ito na rin yung naprito kong isda kanina. Hasa-hasa nga ito guys. Medyo maliliit lang siya kasi iyan yung available dyan sa palengke. At may natira pa nga kaming pang-almusal kanina. Nagkahiyaan pa nga doon sa isang pirasong luncheon meat. Malalaman mo talagang Pilipino ka kapag may natitirang isang pirasong ulam tapos nagkakahiyaan pa kayong kuhanin, o diba? At pagkatapos ay dumating na nga itong bunso ko. Tuwang-tuwa nga siya dahil paborito niya yung sayote, o diba? Napakasarap naman ang kain niya. Ang sarap naman talagang panoorin kapag yung anak mo ay nasasarapan dyan sa mga niluluto mo, lalo na at siya ay kumakain ng gulay. Yun, naubos niya nga ang isinandok kong kanin kanina. Yun lang guys, itinatabi niya yung giniling. Hindi po kasi mahilig si Erin sa baboy. Ewan ko ba dito sa bata na to kung alin yung masarap ay ayaw niya. Ang paborito niya kasi ay manok. Yun lamang po guys. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye. Kain na guys!